clear? Yes! Anyway, magaling po ba yung mga nagsalita kanina? Yes! Sino yung interesado sa produkto? Nasa kamay. Sa produkto. Interesado sa negosyo? Nasa kamay. Pwede palakpakan natin yung mga... Alam, lumay na yung palakpak nyo. Kailangan yung palakpak pa lang yun. Bakit yung palakpak pa lang yung kasama ko? Sasali na, di ba? Anyway, good afternoon sa inyo lahat. Maraming mga tao pumunta sa seminar, actually sa ngayon, kasi yung iba gusto lang ako makita, di ba? Anyway, how will I start, no? Hello? Hi! Okay lang ba kwento ko muna yung background ko? Paano ako na-invite, paano ako na-involve sa ganitong klase ng business para makarelate ho kayo. Okay lang? Yes! So, ladies and gentlemen, naging first timer din ako, no? So, naimbitahan din ako sa network marketing. Katulad nyo, no? And meron yung iba na mga uma-attend, yung parang, yung itsura yung akit. Inaantay ko ng oras na natapos eh. Ang tagal na eh, 2 oras na eh, tama? So, anyway, na-invite din ako, nakaupo dyan. Ang kaibahan lang natin, that was 2006, no? So, tagal na, that was 2006. I was 19 years old at that time. Ngayon, 28. So, anyway, when I was invited, hello? Hi! Katulad ng karamihan, dati, pag sinabing network marketing sa Bicol, mas marami ang negative sa positive. Can you follow? Yes. Mas marami negative sa positive. Ibig sabihin, pag narinig yung word na network marketing, karamihan allergic. Tama? Pero may katabi mo, mukha bang allergic sa network marketing? So, dati kami, actually, nung nag-start, nung naimbitahan ako dati, pag sinabing networking, ayoko. Kasi nasa isip ko, kumikita lang yung nasa taas. Nasunod nyo? Kumikita lang yung nasa taas, ang yung mayaman nasa taas, plus besides, wala akong pera. No? Pag nakita mo ako ngayon, ma'am, Chad, makita mo, yan mo. Diba? Yung belt H. Halimaw. Nakita mo ngayon, resultado na, nakita mo ngayon, maganda na yung buhay, pero way back dati, low, katulad yun din, no? Nangangarap, nababaliw, nabubuang, di ba? Anyway, tawag dito, naimbitahan ako ng friend ko, si Aplen Elman Dipanyo. Siya yung apply ko talaga dito sa network marketing industry. Sabi sa akin may birthday party, no? Hindi ko alam kung paano kayo naimbitahan. Ano kayo naimbitahan? Tinamay ka tabi mo, mukha bang may kidnap ako ba dito? Dati kasi uso yung kidnap eh, yung hindi mo alam kung saan ka mapunta, yung pagdilat ng mata mo, may seminar na. So, I hope wala na akong kidnap dito ha. Dati, nung inimbitahan ako, sabi sa akin yung party, pagdilat ng mata ko, grabe, seminar. So, katulad din ng ganito. No? Tapos, yung speaker, high school graduate. Listen, yung speaker, high school graduate, ang kinikita niya 100,000 a month. So, doon ako na-challenge. Sabi ko sarili ko, kung yan ang speaker na yan, 100,000 naman ang kinikita, tapos high school graduate, kaya-kaya ko rin. Yes. Kasi bakit? Running for cum laude ako by that time sa Bicol University. Consistent academic scholar ako. Best feasibility study pa. Bonus na lang yung itsura. Grabe. So, anyway, sabi ko, nabaliw ako, nabuhang ako, wala ko naintindihan sa bilog-bilog. Di ba, dami in-explain? Maniwala kayo sa akin, paglabas ninyo, wala kayong maaalala. Ang maaalala mo lang sa explain, 8.5, 8.5, 17.5, 45.5, 110.5, and 199,800. Promise yan. Lahat ng in-explain, wala ka talaga maaalala. Anyway, nung naimbitahan ako, tawag dito, I saw the vision. Everybody say vision. Vision. Pwede pa i-raise ng konti dito. Vision. Kailangan kasi makita nyo itong vision na to eh. Actually, I'll be real and frank sa inyo people. Hindi lahat ng tao yayaman, no? It's normal. Kasi, imagine mo kung lahat ng tao yayaman, wala ng waiter, tama? Wala ng gasoline boy, correct? Wala ng empleyado, lahat ng mayaman, ang pangit naman nun, correct? Sino ba magsisilbi sa'yo, tama? Anyway, kaya hindi lahat ng tao yayaman, hindi lahat ng tao sabay-sabay na yayaman. Are you with me? Yes. So, pakibasa. Ganito.
Billionaires think differently than millionaires, no? Iba mag-isip ang bilyonaryo. Paano mag-isip ang bilyonaryo? Like, magtatayo sila ng building, except contractor, ha? Sige, yung pinaka-trending na topic ngayon, eh. Ang mga bilyonaryo, magtatayo ng building, let's say for example, 500 million ang puhunan, 250 million, kaya yung 250 million in-loan sa bangko. Can you follow? Yes. So, wala silang pakialam kung magkano ilalabas sa puhunan, ang importante, magkano yung kikitain. Sundan? Magnegosyo ng eroplano, di ba? Oh. Whoever imagine na Philippine Airlines ang may-ari, in check. Diba? Ang tindi. Philippine Airlines, no? Pilipinas, ang may-ari, in check. Cebu Pacific, ang may-ari, in check. Dogong Way, correct? Sino magkakala na itong mga taong to na dayuhan sa Pilipinas, yung mga in check, and after some time, they became millionaires, multi-millionaires, and most of them, billionaires. Yes or yes? Yes. Why? It's because these people, meron kasi silang tinatawag na mindset. Everybody say mindset. Mindset. Ibig sabihin, yung mindset nila, anong mindset nila? Anak, mag-aral ka ng mabuti, pagka-graduate mo, magtayo ka ng sarili mong negosyo, matutupad mo ang pangarap mo. Hallelujah. Tama? Hihingal ako. Hindi kasi ako kumakain eh. Alas yung kain, alas 8 pa kagabi. Tapos nagkape ako, kaya gumagano'n yung puso ko eh. Ano ba ko na ulitin to? Nakaupo ako nun, sabi ko, grabe, ayoko na. Anyway, hindi kasi ako sanay magsalita na tawag yan, na kumain. Eh, gusto ko naman na maging healthy living, no? Sabi ko, kakain ako after mga 18 hours na, 20 hours. Tapos kung kanina, sabi ko, hindi ko na kaya. Kaya naginom pa ako ng kape. Anyway, are you there? Yes. Pero I'm here, no? So, mindset is very important. Sino gusto yung mama? Nasa kamay. Ang hindi magtaas ang kamay, maghihirap tayo kasampung henerasyon ng pamilya. Sino gusto yung mama? Nasa kamay! Alam niyo daw, tawag dito, pag mabilis daw magtaas, mabilis nila magyaman. Pag mabagal ang magtaas, mabagal nila magyaman. Pag hindi pa nagtatanong, tumataas, yan ang matindi. Mabilis yan yumaman. Ulitin ko tanong ko. Sino gusto yung yumaman? O, di ba? Kailangan takutin eh. So anyway, tawag dito, bago ako pumunta dito, kwento muna ako dito, ang bilyonaryo, ibang mag-isip, ibang mindset, ang millionaires, ibang mag-isip, ang mga dukhahampas lupa, para sa mag-iisip, no? Kasi parang pag-iisip lang yan eh, no? So anyway, ako, ginawa ko ng paraan, naintindihan ko eh. Based on ang isang bagay, pag naintindihan mo, gagawa ka ng paraan. Diba mga lalaki dito, pag na-inlove ka, wala ka naman ng date, pero nagagawa ka ng paraan, tama? Tama, tama. Walang pandate, di ba? Tapos mangutang, tapos binaste, di ba? Diba? Ang Pilipino, walang pera, pero fiesta nakakapaghanda. Tama? Nakakita na kayo ng Pinoy na, no? Pag fiesta, di ba? Parang nasa challenge talaga siya. Kailangan maganda kasi yung kapitbahay, baka anong sabihin eh. At may kaya sasabihin, di lang masarap, puros taba, di ba? Parang luto ng spaghetti. Luto ng spaghetti, tapos ang sarap. Ano mo sabi? Kulang hotdog, kulang sa hotdog. Masarap-sarap na niluto mo, tapos nagre-reklamo pa, kulang ng hotdog. Anyway, nung ginawa ko yung negosyo, no, para makarelate lang kayo, yung una kong company, hindi ito yung una kong company, I stayed there for about 7 months, no? So, baliw na baliw ako. Transcript diploma ko, hindi ko na kinuha. Iniwan ko na sa eskwelahan. Actually, until today, no? Iniwan ko sa eskwelahan. Kasi may na-realize ako eh, sa buhay. 7 months ako doon, buwang na buwang ako. Ginawa ko talaga lahat, binigay ko lahat eh. Halos di na natulog. Kaya yung mga nag-invite sa inyo dito, mahugulat ka, puno na yan ng iBag, kabag, maleta bag. Puno na yan, okay. Noon na ito, tawag dito, sineryoso ko yun, tinodo ko. After 7 months, good news, yung kumpanya nagsara. Di ba? Sabi ng nanay ko, sinabi na sa'yo, huwag ka mag-networking eh. Ngayon, ang mindset ko, hindi ibig sabihin, wala nangyari sa unang company, walang mangyayari sa pangalawang company. Correct? Parang ito yan, hindi ibig sabihin naluloko ka ng isang lalaki, lahat ng lalaki, manluloko na. Tama? Tama ba? Yes! Kasi, anong ginagawa natin? Tama? So, nakakatuwa nun, doon sa former company namin, I stayed there for 19 years. 19 years. Ang kinita ko ho doon, around 70 to 80 million pesos. Doon sa
years! And nakakatuwa na, no? Mamaya sa pinakalas na ano nito, gusto ko na makita niyo yung vision na nakita ko nung nag-join ako doon, pioneering yung company. That company was pioneering. Swerte nyo nga kasi yung Ascendra, hindi pa siya pioneering eh. He is pre-pioneering. Ibig sabihin, wala pa sa kumbaga sa, eto yung pioneer, eto pre pa. Pag sumali ka, pag di ka pa talaga yumaman, ikaw lang may kasalanan dito eh. Tama ba? So anyway, going back here, sino yung gusto kumita ng ganito? Ganitong pera, nasa kamay. Parang ayaw niya. Sino gusto kumita ng ganyan? Nasa kamay. Alam niyo, nakakatuwa kasi nung nagsimula ako, mahirap lang kami. Ang tawag dati sa nanay ko mama. Nung yumaman na, mami na. Alam mo yun, alit na lang bahay ng father ko. Kaya mother ko, pag madulas ka ng konti, sala na eh. Ano ba yun? Madulas ko, sala na. Madulas ka pa lang isa, nabasa na. Ano, I grew up in a very poor family. Kaya ito-challenge ko yung karamihan dito eh. Kung nagawa ko na isang pokre dati, bakit hindi mo kaya? Tama! Kung nagawa ko dati na wala akong pera, ang kinalakihan ko, tabako, nagpapadyak. No? Tapos minsan di sumasakay na ng padyak kasi sayang ng pera eh. Tatago ko na lang para at least meron akong pambaon. Minsan maglalakad na ako papuntang eskwelahan. So, di ba? Kaya nga, lalo namin sinasabi, ang pagyaman, hindi yan ano eh, hindi yan tawag dito, hindi yan swertihan. Kasi meron iba na nasa isip niya, swertihan daw ang pagyaman. Sabi ko, napaka-unfair naman ng Diyos kung swertihan kasi may mga malas. Kasi may mga tao na nasa isip niya, na tawag dito, wealth is luck or whatsoever. Pero ang buhay natin, tayo gumagawa ng kwento ng buhay natin. Tama ba? Yes! Then may katabi mo, mukha bang payaman yan dito sa Ascendra International? Parang hindi kayo convinced, mukha bang payaman yan? Anyway, tawag dito, and I was able, in 9 years, to sa previous company, I was able to buy my first house and lot. Grabe, 9 years. Grabe, gigil na gigil talaga ako nun eh. Alam mo yung sobrang gigil ko, yung gabi ginagawa kong araw, yung araw ginagawa kong gabi. Hindi mo na ako makausap ng matino nung nagsisimula ako. Kasi bakit? Naghahabol ako sa pangarap ko eh. Bakit? Habang 20 years old ka, habang bata ka, no? Sana yung prinsipyo namin maging prinsipyo nyo. Yes. Habang bata ka, habang may lakas ka, ito duhataw mo yung pangarap ko. Habang bata ka, magkamali ka man, bata ka ba? Eh paano kung hindi? Eh paano kung yumaman ka? Tama ba? Paano kung kumita ka ng malaki? So, in that previous company, I was able to buy 5 cars. Wow. I was able to go to America, Japan. Mamaya, papakita natin yun. I just wanted to share you na yung nangyari sa amin doon, kayang-kayang ulitin at mas pa ang pwede namin dito sa Ascendra International. Excited! Yes! So, ladies and gentlemen, bago tayo matapos, ito lang yung gusto natin ay correct eh. Mindset, no? So, yung mindset natin, tawag dito, ito yung poor, poverty. Cute talaga ng sulat ko. Ito yung rich, abundance. Tawag dito. Ito yung mga loser. Ito yung mga winner. No? Tinamay ka tabi mo? Mukha bang loser, mukhang winner. Filipinos were never born to become rich. Naniniwala kayo. Filipinos were never born to become rich. No? Ang Pilipino talaga nakaplano yan para maging dukhang paslupa eh. Dati pa, di ba? Sinakop ng Kastila yung Pilipinas. Okay? Sinakop ng Kastila. So yung Kastila, amo. Naalala niyo yan? Tapos yung Pilipino, aliping sa gigilid, aliping namahay. You there? Yes. Ngayon, yung aliping sa gigilid, aliping na mamahay, binihisan lang, pinag-aral, pero alipin pa din. Ano yun? Eto yung galit na galit sa amo niya, pero pag nakita, good morning ma'am, good morning sir. You want some coffee? Yes or yes? Yes! And pasensya ho, kung may tinatamaan mo po sa inyo, I have nothing against employment. Hindi po kayo yun, kung may tinamaan, yung katabi niya yun. Maliwanag ko ba? Anyway, going back here, ang Pinoy bata pa lang, actually, lahat tayo champion. Naniniwala ka champion ka? Yes! Weh. Naniniwala kang champion ka? Yes! Tignan mo yung katabi mo, mukha bang champion? Yes! Tignan mo yung kabila, mukha, champion ka! Magaling ka! Oy! Iba pala yung belt mo. Grabe talagang networking.
Champion kayo? Yes! Sa dami ng sperm na nag-uunahan, ikaw ang lumabas. Imagine mo. Daming sperm yan, di ba? Nag-uunahan pa yan. Tantang-tini, tantang-tini, tantang-tini. Atras, atras! False alarm! Bibig, bibig! Atras! Diba? Imagine mo! Tapos nagkakayo yung magulang mo, tantang-tini, tantang-tini, tantang-tini. Lalabas na, ayan na, atras, atras! Diba? Tae, tae. Then one day, di ba? Paano ang ginawa? Umaga, tanghali, gabi. Marami kami no-vertical, doktor, engineer, abogado, tambay, pokpok. Ikaw ang lumabas, isang government worker ng Ascendra International. Pusang nag-ano. Di ba? Kaya nga, huwag mong malitin ang sarili mo. Ibig sabihin, nandito ka sa mundong to, may purpose ka. Magaling ka. Yun nga lang, yung mindset na nakagisnan mo kasi, doon na nagsimula, no? So habang bata ka, habang lumalaki ka, no, sinabi sa'yo, may mumog dyan, may mumog dyan. Diba? Tanga ka, bobo ka, sa itsura mong yayayaman ka. Basically, yung mga mahirap, mayroon silang environment, no? Actually, it's a curse eh. I don't know, it's a curse or it's a blessing. Yung environment na kinalakihan mo, yan yung dahilan, bakit ganyan ka mag-isip. No? What if pinanganak ka sa isang mayamang pamilya? Ano kayo pinag-uusapan nyo? Pera, paraan, solusyon. Kung tukampas lupa ang pamilya mo, ang pinag-uusapan nyo, problema. Problema na may problema, pinoproblema. Di ba hilig ka mga mahirap sa ganyan? Problema ng kapitbahay kung problemahin. Eh, bago na naman yan silang kotse. Hulugan naman. Mabunyet ang mga ugali, di ba? Tama? So, mahirap ka, you have a setting, no? May mahirap ka. Meron kayo pinag-uusapan ng bata ka eh. Like, hindi mo kaya, tanga ka, bobo ka. You get it? Ultimo na lang na unti-unti pinapasok sa iyo yung malaki kasalanan, nakikindot ko. Diba? Unti-unti pinapasok yung fear. Kung Bisaya, fear. So unti-unti pinapasok yung fear, diba? Lahat ng limitation ipapasok sa iyo. Lahat ng mindset ipapasok sa iyo. Huwag ka lumabas dyan, baka nadapa ka na nga, papaduin ka pa, papagalitan ka pa. Correct? Nag-exam 1 to 10, sabihan kayo nanay mo, ang bobo mo talaga, mana ka sa tatay mo. Pumunta ka, baka sa tatay mo. Na hindi mo man lang in-appreciate, grabe anak, ang galing mo. Na-perfect mo yung number 1, nakalain ko yun. Na-perfect mo number 1, sana rin number 2 naman next time. But with all this na binombard sa isip mo, no? Binombard sa isip mo. Tapos nag-aaral ka pa sa school. Are you there? Yes. Nag-aaral ka pa sa school. Ang fear na dalawang fear na in-inject sa isip mo is number 1, fear of failure. Ano ibig sabihin ng fear of failure? Fear of failure. Tawag nito, baka walang mangyari. Kaya nga maraming mga tao, yung nakukondition sila na hindi na sila nakakaalis sa may mga kilala ba kayo nung classmate nyo nung college, high school? Ang kakapal lang glasses, di ba? Kakapal lang glasses, ang talino, talagang nakatutok talaga sa... kulang na, nagsunog ng kilay. Pati buhok nasunog na. Kakaaral, di ba? Tapos, after 30 years, jobless, tama? Walang sasakyan, hindi sila masaya sa kinalalagay ng buhay nila. May mga kilala kayo gano'n? Yes. Yes or yes? Yes. And bottom line kasi doon, no, naka-mindset ka since bata ka na eto lang ang binombard sa'yo eh. No? Bawal mag-fail, di ba? Bawal mag-fail kasi minsan hindi naman pinalakpakan yung failure sa eskwelahan, di ba? Sino dito yung naranasan bumagsak sa eskwela? No? Naranasan nyo ba? Bumagsak sa grade? Pinalakpakan ka, di ba? Ano pakala mo, sir? John Mark, palakpakan natin John Mark kasi bagsak. Walang ka, di ba? Kaya, when you go to school,
academically prepared ka. No? Academically. Ibig sabihin, sino pumatay kay Rizal? Sila pula po. Sino pumatay? Imagine lang. Sabi nirmahan yung ganito, yung x squared, y squared, z squared. Academically, you're good. But how about financially? Ano yung alam mo? Ibig sabihin, academically, cum laude ka, pero sa buhay, bagsak ka. Because let's face it, at the end of the day, pag sumakay ka ng jeep, hindi naman ang ibabayad mo x squared, y squared, z squared. Tama? Tama, bayad po x squared. Oh. Ito sukle, b squared, di ba? Yes or yes? At the end of the day, ang pinag-uusapan pa rin natin, anong alam mo sa pera? Kaya bakit mas marami ang mahirap? Kasi nag-aral, 16 years, ngayon mas matindi, 18, pagka-graduate, hindi alam paano kikitain ng first million niya. Kasi mga natuturo, hindi naman din mayaman. Oh, sino yung mga hindi marunong lumangoy? Taas ang kamay. Mga hindi marunong lumangoy. Mga hindi marunong lumangoy. Katulad ko, mga hindi marunong lumangoy. Daw marunong. O, tayo magturuan, di ba? Sabay-sabay tayo, jump! Patay buhay. Mali! Lunod muna. Ano patay-tagan. Jump mo, di ba? Lunod, di ba? Oh, kasi, pag di ka marunong lumangoy, magpaturo ka sa magaling lumangoy. Sino hindi marunong kumanta? Taas ang kamay. Mga hindi marunong kumanta. Mga hindi marunong kumanta. Oh, mga hindi marunong kumanta. Pag kayo... Ako hindi rin. Kahit tayo magturuan, most probably, hindi tayo matututo. Tama? Pag nawawala ka sa isang lugar, kailangan magpapaturo ka sa isang alam yung lugar na yun at kabisado niya. Ladies and gentlemen, bakit ang daming Pilipino ang nakapag-aral, graduate, pero at the end of the day, walang pera? It's because nag-aral sila pero hindi naman tinuro yung BSM. No? Walang tinuro ng BSM eh, Bachelor of Science in Engineering. Gusto mo maging doktor, mag-medicine ka. Tama? Gusto mo maging abogado, mag-law. O. Gusto mo maging engineer, mag-engineering. O sino gusto yung mama? Nasa kamay. Ay, may sino yung gusto yung mama? Nasa kamay. O. Eh, wala ka naman na na-attendan na this is how you earn your first million. Tapos yung nagtuturo din, pasintabi. Yung mga nagtuturo, hindi naman din mayaman. Tama? So sila mismo, problemado din sa pera. Tapos ikaw, nakikinig ka rin. So di ba, sama-sama, pagka-graduate, pare-parehas. Kaya magulat ka, pinakamayaman sa Pilipinas, hindi Pilipino. Chinese, Japanese, Kastila. Google mo mamaya. Top 20 richest men in the Philippines. Magulat ka. Henry C., Lucio Tan, Go Kong Wei, Zubel Ayala, Tony Tangkakyon, so on and so forth. Because these all people, they went here, hindi nila alam mag-Tagalog. Baloktot pa nga mga inchik dati, mag-Tagalog, di ba? Bili ka ng ganito, di ba? Pero ngayon, mga billionaires. Yung mga Indiano pumunta dito, sabi ng iba, DVD. Tapos ka rin, sabi namin ito, wow. Tignan mo yun, nagdi-DVD. Ngayon, nakakotse na. Yung pinagtatawanan mo, hindi marunong ng language ng Pilipinas, ngayon mayaman na. Tapos ikaw na magaling mag-Tagalog, mag-English, mag-Bicol, kamusta? Nga. Yes or yes? So bakit, di ba? Hindi dahil ibig ko sabihin kung saan tayo papunta sa pinag-uusapan natin. Kahit na lang sa teleserye, ang mahirap, kontrabida. Ang mayaman, ang mahirap, ang mayaman kontrabida, ang mahirap, bida. Tama? Kaya pag ikaw bata ka ba, nakikita mo yung soap opera, ayoko maging mayaman, mga masamang ugali. Yes or yes? So affected yung consciousness mo, yung mindset mo, kaya when you're growing up, no? Hindi ka talaga inclined sa pagyaman. Can you follow? O, tinan mo, Jollibee, ano lang nangyari? Ha? Chinese, PNP, Jollibee, Greenwich, SM, Rustan, Robinson, Cellular, Bishop Brewery, Fortune Tobacco, Allied Bank. Ano lang nangyari? It's because sila, bata pa lang, huwag ka magtrabaho. Walang pera dyan. Ang negosyo pa. Andyan ang pera. Yung mga Pilipino, bata pa lang, huwag ka magnegosyo. Baka malugi. Huwag ka magnegosyo, baka malugi. Trabaho ka! Para pagka-graduate
mo, payayamanin mo palalo sila. Ayun ano? So, this mindset, no? This advice sa sinundan, depende kung ano yung sinundan mong advice. So ako, nag-divert ako. Are you there? Yes. Sabi ko sa sarili ko, susundan ko yung advice sa mga mayayaman. So yung nanay ko hindi mayaman, yung tatay ko hindi mayaman, tapos yung nakita kong speaker, sabi ko yung mayaman, sabi ko, eto ang susundan ko. Eto ang tatahakin kong advice. Can you follow? Yes. And true enough, wala tayong pinagsisihan doon. Grabe. Sabi nga, hindi madali kasi hindi ako sanay. Ako, maprangkay ko na kayo. Pag ginawa niyo ito, Cassandra, hindi ito madali dahil sa hindi ka sanay. Nakuha niyo? Yes! Hindi ka sanay sa sales, hindi ka sanay sa marketing, pero huwag kayong mag-alala. May mga trainings tayo and seminars dito para gumaling kayo araw-araw. Nakuha niyo? May mga training seminars tayo. And may experience mo dito, may Indian ka. Sino yung mga na-Indian na? Taas ang kamay. Mga na-Indian, di ba? Sino yung may in-invite ngayon na hindi nakarating? Taas ang kamay, di ba? Huwag mo na nandayin, wala na yun. Text mo na lang mamaya. Text mo, ikaw ba yung nabalitang nahulog sa ano? Ba nahulog sa bus? Anyway, huwag kayong mag-alala because, you know, ang negosyong to, some will join you, some will not. So what? Next. Mas important sa ganitong klase ng negosyo is numbers game. Sabihin mo sa katabi mo, numbers game. Numbers game. Ibig sabihin, mabilis mong aralin yung negosyo, mabilis kang tawag dito, mag-imbita, nakakatuwa, magugulat ka, after 2 months, 3 months, 6 months, 1 year, lumalaki na ang grupo mo. Nakuha niyo? Minsan kasi, minsan madalas kasi, nararamdaman mo lang yung no kasi konti yung ginagawa mo eh. Nakuha niyo? Konti yung iniimbitahan mo, no? Konti yung activity mo. Pero kapag may sumasali na, 1, 2, unti-unti mo na nakakalimutan yung mga nagno-no. Tama? Kaya nga ako, very grateful ako eh. Kasi dun sa batch namin, mga classmates namin, buti na lang nag-networking ako. Kasi kung hindi, parehas pa rin kami doon pa sa lupa ngayon. Hindi, kidding aside. Buti na lang, sineryoso ko yung network marketing. Kasi kung hindi, malamang andun na rin ako sa office, nagtatrabaho, para saan? 10,000 a month, 20,000 a month. Ayoko nang ganun. Life is so short, di ba? Life is so short. Life is so... My God! I hate drugs. Life is so short. No? Kailangan pala, English na song. Life is so short. Life is so short na mabuhay ka sa mundong to, tumanda ka na walang nangyari sa'yo. Correct? Habang bata ka, ibuhos mo, itodo mo. Ako hindi ako nag-employed kasi yung sinulat kanina ni Mentor Brian, tama yung mga sinulat niya eh. Diba? Yung sinulat niya na yung dreams. Balik lang tayo dito bago tayo matapos. Okay lang? Yes. Hindi niyo napansin, hindi tayo matapos-tapos? Balik tayo sa dreams. Karamihan ng tao, nakukuha ang pangarap, hindi? Yes. Bakit hindi? Kasi unang-una, hindi pinagplanuhan. Ladies and gentlemen, bago kayo umuwi dito, ito yung gusto kong ma-realize nyo. No? Kung yung birthday party, pinagpaplanuhan mo. Yung mansari, pinagpaplanuhan mo. Birthday party, mansari, tropa, lalabas, pinagpaplanuhan. Kailan mo last na inupuan ang pangarap mo? So, kailan mo gusto makuha yung first car? Diba? Kailan mo gusto makuha ang first car? Kailan mo gusto makuha yung second car, SUV, di ba? Dala namin ngayon, Camry, 5th car. Galing pa yun sa previous na company. Nakaka-excite sa Cassandra kung doon sa dati, naka5 kotse, ilang kayang kotse ang makukuha ng mga Cassandra. Alam niyo yung palakpak niyo para walang kabuhay-buhay. Diba? Kung nakikita nyo lang ang nakikita namin. Kung nararamdaman nyo lang ang nararamdaman namin, Diyos ko, ako na magsasabi sa inyo. Nakuha nyo? Yes. So kailangan yung pangarap mo, ilista mo. Kotse, bahay, house and lot, di ba? Karamihan ng tao, hindi nakukuha kasi ang turo ng Pilipino, ang mindset niya, ang poverty, pag may kumot, matutong, magtipid. Di ba? Kaya nga natutunan ka sa television, sa media, 90% na pinapalabas sa media, negative. Napansin nyo? Yes.
Alam niyo bakit negative ang pag-iisip ng isang normal na Pilipino? Because of what he sees on media, no? May nakita, barila, patayan, kita, hold up, sunog, lindol, bagyo, may napatay, may nabundol, may ganito, may ganyan. Lahat negative eh. Di mo napansin? It's because, para ikaw, pag nanood ka ng television, ginagawa kang tanga, di ba? Nakikita mo, so na-absorb mo ano, negative. Oh, tapos nakausap mo pa yung magulang mo. Oh, negative. Di ba? Paglabas mo, no U-turn, no left turn, no blowing of horn, no jaywalking. Pag hingi mo pa sa nanay mo ng pera, no. Pag hingi mo pa sa salamin, nakita mo itsura mo, no. Di ba? So, we live in a negative world. Actually, we live in a negative world para yung konting mayaman, sila lang ay yumaman. Because alam nila yung sikreto eh. Yung sikreto para yumaman ka, positive ka eh. May nakita na ba kayo yumaman, negative? Grabe, ako po si Henry C. Yumaman po ako kasi napaka-negative ko. Nakita ko pala yung negosyo ay sabi ko, ayaw mo na, baka malugi, baka walang maniwala, baka walang sumali. Alright? So, we are born in a negative world. Are you there? Yes. Born negative world, yung media nakita mo, yung COVID na lang, malala. Gaano kalala? Kulang na lang, bago ka pumasok sa bahay mo, maligo ka ng alcohol eh. Tama? Oh, sino dito yung mga nagpa-inject nung vaccine, nung COVID? Oh, kita mo na yan. Di ba? It's because, yun yung finifeed nila, ang unang finid nun, yung nangingisay eh, sa China, di ba? Yun yung una eh. Nangingisay. Grabe yun, talagang pinalihin kayong paulit-ulit. Hello? Hi. Yun na nakita mo, yun na project mo, yun na papasok sa utak mo, so yun ang paniniwalaan mong belief mo. Correct? Are you still there? Yes. May naintindihan ba? Yes. Kaya guys, dito ako matatapos. Kulit ko no? Matapos-tapos. Anyway, ito na, seryoso, dito ako matatapos. Yung pangarap na to, pag nagtrabaho ako, sabi ko, ang kikitain ko lang dito is magkano? Kahit 10,000 to 50,000. Ang tanong, magkano natitira? Correct? Magkano natitira? Tama yung sinabi ni Brian kanina eh. Ang pinag-ahabol natin dito, oras. Kaya napaka-thankful and grateful kami sa kung sino man na nag-invento ng networking na to. Napaka-thankful and grateful. Kasi let's face it, kung wala tong networking, ang only chance mong himaman sa labas, either mag-abroad ka, kapitan ka ng barko, pero after 20 years, magdinegosyo ka pa rin kasi hindi naman buhay malakas ka eh. Replaceable ka eh. Kahit na nag-OFW ka, bakit? Habang buhay pang nasa ibang bansa ka? Correct? Akala ng iba pa nag-OFW, magandang buhay. Kung alam nyo lang na dolyar ang kinikita, pero dolyar din ang gastos. Yes or yes? Yes. Tama ba? So, sa akin, ang pinaka-nagustuhan ko talaga, yung oras tinipid. No? Tinipid. Sabi nga eh, kung kikita ka, kung 10,000 naman ka, sinabi kanina, sabi na 5 million, 40 years, kikitain mo dito 1 year. Sino yung gusto ng ganon? Nasa mamay. Gusto nyo ba yun? Yes. Then, ladies and gentlemen, etong nakita nyo, gawa nyo ng paraan. Sabi mo sa katabi mo, gawa mo ng paraan. Gawa mo ng paraan, and of course, kasi madali lang naman mag-join eh. Tama ba? Madali lang mag-join. Gawa mo ng paraan, tapos seryosohin mo. Kasi wala nang ibang nakita ang opportunity na ganito kaganda sa labas, na kikita ka ng malaki, na nasa Pilipinas ka lang, na hindi mo kailangan iwan yung pamilya mo. Kasi parang ibang bansa ka, makita mo yung anak mo, lumalaki sa picture. Grade 1 na. Grade 2 na. Oh. Ako hindi ka kilala, monster. Hindi ka kilala ng anak mo eh. Dahil sa iniwan mo eh. Oh, so ako, I tell you, lahat ng negosyo nakita ko, sabi ko, pag negosyo ka, mag-iisip ka, di ba? Number 1, wala kang puhunan. Tama? Pangalawa, pag may puhunan ka naman na 500,000, 1 million, ang sulubutan ng sarili mo, anong negosyo? Karinderya. Oh. Sunod ang problema mo naman, anong putahe? Di ba parang tayong problema? Parang negosyo ka. Yes or yes? Yes. Eh, nagustuhan ko dito, magkano lang? Huwag na yung 8.5, pambata yun. That is 17.5, 45.5. Tawag dito, yung 110, tapos yung 199,800. Ang mura kaya nun, no? Mapapamura ka eh. Dahil biro lang.
Ang mura nun! Ang mura nun kasi ang kikitain mo is 750,000 per week. No? Kaya maging utak inchik ka, no? Maging utak Chinese ka, abundance, winner, no? Pag nakakita, resources are not the problem. Ang problema, lack of resources. Lack of resources, hindi na ang problema kung hindi lack of resourcefulness. You there? Yes. Who wants to become successful? Taas ang kamay. Why? At tapos nakalang hina. Sino gusto maging successful? Nasa kamay. Dahil hindi ka pala maging successful kung alagin mong sasabihin, ang i-blame mo si God. I'm poor and fat because God wants me to become fat and poor. No, you're poor and fat because you sit on the couch and watch TV and eat Cheetos all day. Tama ba? Marami sa atin na nagsasabi na, mahirap ako kasi gusto ito ni God. Hindi, gusto mo yan. Ano ginagawa mo sa buhay mo? Nakaupo ka lang lagi, lahat kang tulog. Pwede nang yumaman. Wala akong pera. Tara, hataw tayo. Mainit yan. Hataw tayo. Maulan. Saan na ba ba ng Diyos yun kung di ka yumaman? Mainit. Maulan. Nantok ako. Ladies and gentlemen, kung ikaw batugang ka, nuknukan ka ng batugan, napalamunin ka na hanggang ngayon, hindi ka pa rin. Diba? 22 ka na, 23, 24, mahiya ka naman ang panahon namin. 20 anyos pa lang kami, pinapalayas na kami eh. Samantalang ikaw, 22, 23, 24, 25, wala kang ambag sa pamilya mo, nagre-reklamo ka pa, chicken lang. Nagre-reklamo ka pa. Pagkakan mo na dyan sa pinapalamin ka ng nanay mo, di ba? Hindi ka pa umalis. May makakilala ko ba kayong gano'n, mga palamunin? Yan naman yung katabi mo. Huwag bang palamunin? Baka pang ang tagal-tagal na sa bahay nila hanggang ngayon hindi pa rin umaalis. Alam mo, dapat magkaganyan, kung wala kang ambag, huwag ka nang gumastos. Huwag ka nag-electric pan. Nag-electric pan ka pa eh. Yung magdagastos pa nung magulang mo. Yes or yes? Huwag ka nang kumain. Sa labas ka na lang kumain. At least man lang may naitulong ka. Tama? Correct? Everybody can become successful kung magsisipag ka lang. Tama? Everybody can become successful kung tatrabahuhin mo lang. Tama? Kaya eto po, yung nangyari sa akin, ito na, papakita ko natin. Ano ba ito? Baliktad. Sabi ko pa. So ito. Yan. Oh, ganyan kami dati oh. Mukhang mga dealer ng droga, di ba? Mga dealer na ng droga eh. Sino mag-aakala may maniniwala dyan, di ba? When we started the business dati, nung nagre-recruit kami dati sa former company, bawal banggitin kasi past na yun, pero bawal. Nung nagre-recruit kami doon, sabi namin, grabe, ang ganda dito, yaman ka. Kumikita ka na ba? Hindi pa, pag sumali ka, kita ko. Kumikita ka na, hindi pa, malamang bagong kumpanya, di ba? Wala may product na, wala pa, kailan darating? Next week. Oh. After 1 week, wala pa, next week. Oh. Wala pa, next month. Ang tumagal na, next time pa rin, next time darating yung produkto. Pero wag ka, 1 year, 9 months, kumita ako ng first million ko. That was 2006, 2007, 2008. Yung oras na pinakamahirap gawin ng network marketing. Sa lahat ng lahi sa Pilipinas, Bicolano ang pinaka-pilusubong. Bicolano talaga! Grabe! Kulang na lang sumuka ka ng dugo. Tumaglit ka sa harap, di pa rin mag-join. Dito, dami na nagkakotse. Scam! Grabe, ang Bicolano. Yung Iloilo, nakapunta ako sa Iloilo dati. Wala lang na mga, anong tawag dito? Wala lang na response, pero napaka-positive. Kasi, sino nakapunta na Iloilo? Nakakita namin ng Ilonggo? Patayin kita. Alabing, di ba? Alabing, magpunta ka ng Iloilo, di mo alam, ganito hindi eh. Patayin kita. Mamaya. So, you know,
Imagine mo, nagsimula kami nun sa former company. Ilan lang kami? 3, 4, 6? No? Tapos dati pa nag-seminar kami, kakainin lang yung mamon, tapos sisipsipin lang yung sesto, tapos ihig ng kunwari. Kasi hindi na ulit bumalik. Uwihig, no? Uwihig. Kain ng mamon, sipsip na sesto. Uwi na, hindi na ulit balik, di ba? Pero iba, sasabi daw. Kasi daw, ayaw na lang gobyerno, di ba? Tayin mo, after 6 years, kamustahin mo na. O, sasali ka na ba? Iba na yung presidente natin. Ako ano? So, we experienced so much nung ginagawa namin yung negosyo. Maraming meron ba nga dito iba? Akala mo sobrang seryoso, nagsusulat sa papel. Pero naman yung papel, susulat ako. Alam mo naman, sabi ko sa inyo, kami di ba kayo nakakapindot dito eh. Hello, ayan. Are you there? Yes. Meron bang ibang mangunguha ng papel, scratch. Paano mo, sulat ng sulat, akala mo nga gila. Wala naman pala. Ang taas ang attrition rate. Ibig sabihin, ibita ka ng 10, 2 lang ang babalik. Nakuha niyo? Experience namin yun. Pero tumuloy-tuloy lang kami eh, no? Yan. So, nakapagsalita ako sa Arena Coliseum ata yan. 20,000 na tao, di ba? So, yung ganito, ano man ito? No? Mali na yung palakpak nyo, parang... Ay, hindi pa ako dito mayaman kasi lakos pa lang yung sapatos ko eh. Hindi pa ako mayaman eh. Ngayon kasi, karamihan Gucci. So, anyway, tuloy-tuloy lang na ginagawa yung negosyo. Yan, nakapunta tayo ng China. Diba? Nakapunta tayo ng Las Vegas! Sino gusto nakapunta ng Las Vegas? Sino gusto nakapunta ng Las Vegas? No? Nakapunta tayo sa Amerika, lahat malalaki na pagkain. Lahat doble. Doble ang size. Nakapunta tayo ng Dubai. Yan, yung Burj Khalifa. So, ang negosyong ganito, napakasimple lang. Kung ikaw single ka ngayon, hatapin mo na muna to. Ganun mo na mag-jowa. Yes, No? Kasi store mo lang yan sa pagyaman eh, di ba? Unahin mo muna to. Kasi, because at the end of the day, when poverty knocks on your door, love flies away. Tama! Tama? When poverty, di ba? Inlove, nabuntis, punyetang, ano nangyari sa inyo? Tama? Para siya walang kakainin, tapos yung lalaki, biglang, ay, may magic. Ang mga lalaki, maraming may magic. Nung nabuntis sila yung babae, may magic, nawala, boom, magic. Hindi mo na nakita, correct? So, anyway, eto, Abu Dhabi, eto, Maldives, grabe no? Ikaw, wala pa. Diba? Eto, syempre, yung better half ko, di ba? Pinakamagandang babae, mali. Kailangan mag-ingat ka. Kasi pinakamagandang babae, may iba pa pala maganda. Diba? Tinuturo ko kayo mga lalaki. Ang bukod daming magandang babae. Sabi sa mga misis nyo, pinakamagandang babae, mali. Meron pa palang ibang maganda. Anyway, ito, Singapore. Singapore ba ito? Singapore. Yan. Tapos, ito, Malaysia. Yan, Malaysia. Thailand. Yes, Thailand. Sarap ng buhay, no? Ito, Japan. Di ba? Japan. Ito, Korea. Normal na bagay. Ito, Hong Kong. Hong Kong. Ito yung third car ko, Toyota 86. Second car ko, D-Max, no? Yan, 86. Ito yung Camry, tapos yung Fortuner. Ito yung bahay ng tatay ng nanay ko. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin yan. Ewan ko ba sa tatay ko, mahal yung... Yung pag nakita mo, parang nakatira, parang ano eh. So, ganyan yan. Maliit lang yan. Literal yun. Pag nadulas ka, ito na. Tapos nadulas ka, labasan na. Kaya nga na-challenge kita eh. Kung nagawa namin noon na mas mahirap yung networking, bakit hindi mo kaya gawin yun? Diba? Kung nagawa namin noon. Ibig sabihin, nag-iinarte ka na lang. Nag-iinarte because lahat tayo may 24 hours. Henry C. may 24. Patay na siya. Pinagdamay pa no. Lucian Tan, Gokong may dati may 24 hours. Pero ang tanong, anong ginagawa mo sa 24 hours mo? Saan mo nilalagay?
Tama? Tama ba? Yes. Kaya dati, ano talaga pinokus ko eh. Yan. Oh. Ito yung first house and lot natin. Bakit first? Kasi may second, may third. Grabe no! Grabe no! This is, mura lang to? 7 million? Bahay. Mura lang yan. Ang nakakatuwa niyan kasi, tawag dito, 9 years lang, nakuha natin yan. Di ba? Kaya masarap mag-focus sa pangarap. Saka na yan, balikan mo na lang yung iba pag paldo ka na, pag mayaman ka na. Kasi lasa lang anak, after 5 years, ganun pa rin eh. Tama ba? Huwag ka na, di ba? Huwag ka na munang bumimik, hatawin mo muna yung negosyo. Huwag ka na munang magbabae, di ba? Huwag ka na munang mag-jowa pala, rather. Ang babae, bahala kayo sa buhay, di ba? Huwag ka na munang tawag ito. Huwag ka munang mag-jowa because, you know, you can serve two masters at the same time. Correct? So, yan. At least, di ba? Ngayon, anytime, pwede magpahinga. Correct? Yan. Hindi pa naman ganun kalaki kinikita ko dito sa Setra. Huwag kayo mag-expect. 2 months pa lang eh. Yan, si Mentor Juliana, naka 25,000. First check niya. Actually, naka 100,000 na yan. 2 months time. First time mag-network. First time. Dapat naman, di ba? First time na mag-network. No? First time. Ako, sakto lang. Magkano ang first check ko? Magkano? 82,000. July 4. July 12. 124,000. Maliit lang. July 31. 269,000. Maliit lang. August 29. 122,700. Plus yung nasa BTC, siguro ko daw nagkakamali, nasa 650,000 na rin kahit paano, no? Parang wala kayong buhay, di ba? So, sino yung may naiintindihan? Mamaya pag uwi nyo, ang maalala nyo lang ito, palakpak lang kayo ng palakpak. So anyway, unahan ko na kayo, hindi lahat ng tao sasali at maniniwala sa ganitong klase ng negosyo. Nakuha nyo? Yes. So sa mga nag-invite, sino yung mga nag-invite? Taas ng kamay. So prepare nyo na lang yung mga naimbitahan nyo, no? Prepare nyo na lang sila na may tatawa, may negative. So kung may negative man, isakot nyo lang, ikadena nyo, no? Bahala ka na, di ba? Pag di ka dumating, sumagang bahay mo, di ba? Dalhin nyo lang sa seminar, isakot nyo, itaktak nyo, upo! Ganon, di ba? Upo! May mag-i-explain. Nakuha nyo? Sa mga wife naman dito, sino may mga asawa na? Babae, may mga asawa na. Ang unang dapat maging positive dito, yung asawa nyo. Tama? Kasi magkataka yan eh. Bakit gabi ka laging umuwi? Correct? Saan ka na naman galing? 3 buwan na, di ka naman yumayaman. Gutom lang inaabot mo dyan. Yes or yes? I believe na bago ka magpa-positive ng ibang tao sa labas, ipa-positive mo muna yung asawa mo. Ipapositive mo muna yung kasama mo matulog gabi-gabi. Nakuha nyo? It's very important when you do this kind of business. Nakuha nyo? And sa lahat po na nandito, hatawin natin ng sobra, hatawin nyo ng todo to Ascendra. Because 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years from now, yung nagawa natin dun sa past na company, dudoble, triple, pasigurado, magiging boom, dun sa Ascendra. Have now the chance, the golden chance na maging part ka ng Play Pioneer. Ano gusto? Mahal na mahuli? Ano mas maganda? Nasa taas, nasa baba? Mas masarap na nasa taas. Ladies and gentlemen, sipagan nyo, atawin nyo, saka tayo magpahinga pag nasa ibang bansa tayo. So, ito, ladies and gentlemen, iwanan ko na kayo ng kwento. Okay lang, kwento? Yes! May isa. Dami ng kwento, may sa naisip mo, puros paspos eh. May isang Indian chief, no? Yung Indian chief, 60 years old na. So, yung Indian chief na yon, mag-ahalimun siya ng 18 anyos na babae. Kinasal, 18 anyos. Lahat ng malaking bilog nasa lugar, lahat ng maliliit na bilog nasa lugar. Bigyan small circular, on the right places. So, excited yung Indian chief, magla-love making na sila. Biglang may pumasok sa wigwam. Yung officer, sabi niya, Chief, we have a war, we have to go. So, ano pipiliin? Honeymoon o war? War! Di ba? War! Kasi Indian chief siya eh. So sabi niya, Han, I will go. I will fight. When I come back, we will fight. Yan ang sinabi. So nag-war, 1 month, 2 months, 3 months, 5 months, ang tagal makabalik. 8 months, 9 months, pagbalik niya, nakita niya yung asawa niya, buntis!
Many moon come, me don't come, how come baby come? Sabi ng babae, Han, many moon come, you don't come, but many men come. That's why baby come. Moral ng lesson, ano, wala. Ang moral lesson na makasimple lang. Kung hindi nyo gagalawin ang mga prospect nyo, may gagalaw ng iba dyan. Kung hindi nyo kakausapin ang mga kakilala nyo, ang kapitbahay mo, di mo re-recruitin yan, re-recruitin namin yan. May mga motto kami dito, no? Hanggat may anino, hindi namin kayo tatangkanan. And gentlemen, maraming salamat. Thank you very much. Pabalik po sa house. Congratulations po sa lahat. And good evening po sa inyo lahat. Maraming salamat.